Anong kamalignuhan na naman ba itong pinaplano ng mga kampon ni Jomacol Season, mga kababayan? Akalain nyo ha? Nagluluto na naman, mga kababayan, ng panibagong impeachment case laban kay VP Sara Duterte na kanilang isasampam daw, mga kababayan, ngayong February. Isang taon, mga kababayan, matapos ma-reject yung kanilang unang impeachment case laban kay VP Sara. Pinagpaplanuhan na naman, mga kababayan, ng Makabayan Black, the same people, mga kababayan, na nasa likod sa pagsasampa ng kaso kay Tatay Digong sa ICC. Ngayon, mga kababayan, hindi pa rin sila sumusuko. For the second time around, ipapa-impeach na naman nila si VP Sara Duterte. At ang kanilang rason na naman, mga kababayan, yung luma! Yung lumang tugtugin, mga kababayan, ng confidential fund na naman. Hindi matunawan ang mga animal. Wala silang bagong kasalanan na nakita kay VP Sara eh. Actually, mga kababayan, hindi nga kasalanan yung confidential fund ni VP Inday. Dahil ang TOA na mismo nagsabi, walang anomalya dito. Pinagpipilitan talaga ng mga jablo, mga kababayan. Pero subalit datapwat, dapat nilang siguraduhin, mga kababayan, na sa pagkakataong ito ay susunod na sila sa tamang proseso. Which is, dapat, mga kababayan, mayroong hearing nito dyan mismo sa Kongreso, mga kababayan. At kung isu-shortcut na naman nila yan, malamang sa malamang, mababasura na naman yan ng Supreme Court. Pero subalit natapwat, desidido ang mga jablo, mga kababayan, sa pagsampa ng kasong impeachment case for the second time around kay VP Sara Duterte. Panoorin niyo po ha. May niluluto na raw na bagong impeachment complaint ang grupong nagluluto na naman ang mga jablo. Vice President Sara Duterte. Sige! Ihahain ito pagkatapos bring it on sa paghahain ng reklamo laban sa Vice Presidente sa February 5. Talagang double time itong mga jablo, mga kababayan, no, na pigilan ang pagka-presidente ni VP Sara Duterte dahil talagang mapupulbos sila, mga kababayan, itong mga makakaliwang ito kapag si VP Sara na ang maupo. Narito ang Express Report ni Marian Enriquez. Matatapos na ang one-year ban sa paghahain ng panibagong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte sa February 5. Kaya tapos yung naka-archive, nakakaban na, mga kababayan, umaasa pa sila na mabubuhay. Bababa na lang si VP Inday sa 2028. Wala pang desisyon ng Korte Suprema niyan. May motion pa sila eh. Umaasa. Unanimous naman sana. Etong mga jablo, mga kababayan, Itong mga, ay nako, nangangamoy NFA rice, mga kababayan. Mga kampon ba ito ni Jomacol Season? Itong babaeng ito ang kapalit ni Raulul Manuel. Pero hindi ito kabataan sa Gabriela pala ito, mga kababayan. Pero kabalahibo din ito ni Raulul, mga kababayan. Dati itong kabataan party list, lumipat sa Gabriela. Tingnan nyo kung ano-anong mga organisasyon, mga kababayan. Pero sila-sila lang din. Tapos itong bulok na teacher ba yan? Tony Tinio. Sila ang magpupush na naman dito, mga kababayan. Pinaplano na ang paghahain ng panibagong impeachment complaint. Isa pa sa pinag-aaralan ng grupo ang naunang desisyon. Ito, parang kambal ni Trillanes, mga kababayan, Parehong-pareho ni Trillanes, mga kababayan talaga. Magsalita, yung ngipin, mga kababayan, na madumi. Tapos may pagka-estela din, mga kababayan. Suprema sa pagpapatigil ng impeachment. Isa pa to, buisit na to, constitutional. Hinihintay pa nila ang resulta ng apela nila. Hinihintay namin ang yung ng SC. As you know, maraming dinagdag na mga condition ang Supreme Court. Medyo mas mahirap na kayo mag-file ng impeachment. Mahirap na talaga, lalong-lalo na invento yung pinagagawa ninyo. Kung ang ICC, na kababayan, mauulol nila. Dahil, alam natin kasabwat nila, mga kababayan. Isa sa mga funder, mga kababayan, nagpa-fund, dito mga makakaliwa, is taga Europe, mga kababayan. European. Malamang sa malamang, isa din yan sa mga ICC, mga kababayan. Sila nga ang kumukop kay Joma Season, di ba? Kakampi nila, malakas sila doon sa ICC. Pero dito sa Pilipinas, hindi mo maluloko dahil alam na ang mga balahibo ninyo Most likely, magpa-file po tayo ng impeachment ulit. Kasi repeated yung nangyari. Hindi tuloy sa trial. How about yung kay Bangag? Papayag kami kay Sara, pero magsampa din kayo kay Bangag. Grabe, mga kababayan, Ang kanilang bintang kay VP Inday, 125 confidential fund na wala pa nga hindi pa nga na-flag ng COA. Tapos,
Eto nung sigurado na mga kababayan, ninakaw trilyon. Oh, nagrally na nga kayo. Wala kayong ibang kakasuhan dyan. Ang mga animal, mga hipokrito. Noong December 2024, mga mambabatas mula sa Makabayan Block ang nag-endorso ng Ayan si Renato Babalo. ikalawang impeachment complaint Mga laban bida-bida. kay VP Sara. Isa lang ang naging basihan nila rito at yan ay ang betrayal of public trust dahil sa umano'y Kayo, talagang betrayal kayo sa people at betrayal sa country. Hindi nga dapat ito nandyan mga kababayan, nakapasok sa gobyerno itong mga animal na to. Dahil parang sinisira nito ang gobyerno eh. maling paglustay sa 612 million pesos No. na confidential fund Maling paglustay daw. Bakit meron bang tamang paglustay? So kung kagaya ni Marcos sa tama ang paglustay, walang impeachment. Baka sa tingin nila mga kababayan, tama itong paglustay mga kababayan ni Marcos. Tama itong pagnanakaw niya. Baka ganyan ang kanilang utak mga kababayan kaya walang impeachment laban kay Marcos. funds ng OVP at DepEd. Pero sa ika-4 na impeachment complaint, 7 grounds ang inendorso ng 215 na Wala na kayong mukhang iharap sa mga tao. Lalo na Kongreso mga kababayan kung ipapa-impeach pa rin nila for the second time around si VP Sara. Wala na silang mukhang ihaharap sa tao mga kababayan. Sige, ma-shortcut ng lalong ma-shortcut nga si Bangag. Yan ang ipinadala ng Kamara sa Senado. Bukod sa issue sa confidential funds, pinagbasehan din sa paghahain ang pagbabanta noon ni VP Sara kina Pangulong Bongbong Marcos, Ay, Diyos First ko. Lady Liza Araneta Marcos. O patay na ba? Ang tanong namin, patay na ba? Bakit buhay pa yan? Kung totoo yung banta ni Sara. At kailan pa mga kababayan naging tagapagtanggol itong mga Makabayan Black dito kay Bangag? Na originally, they are anti-Marcos mga kababayan. At dating House Speaker Martin Romualdez. Eto Wala pa, pang tayo bagong nga. tugon dyan ang kampo ng Vice Presidente. Pero kanina, flinex ni VP Sara ang mga nagawa Flinex? at aniyay good governance ng kanyang opisina. Oo, limitado pa ang yan, kanyang mga kababayan na pondo. Ang OVP ay laging handa sa panahon ng krisis. Ang ating determinasyon na maglingkod ay sinasabayan ng dedikasyon sa good governance at operational Asar na asar sila dito sa video ni VP Inday mga kababayan. excellence. Asar na asar Sa gitna sila. ng problema ng bansa sa korupsyon, kasama raw ang bise na susugpo rito. Tuloy-tuloy daw ang kanilang trabaho. Mga kababayan, Diba? Sa lahat ng mga opisyalis, mga kababayan, matataas na opisyalis, si VP Sara lang ang talagang absuelto dyan sa insertion. Dahil, hindi siya nag-i-insert, mga kababayan eh. Wala siyang role, mga kababayan, sa insertion. patuloy tayong lalaban sa kasakiman sa mga bangag. ng mga iilang mataas na opisyal ng Na mga Marcos, Romualdez, at etong mga minions niya, mga kababayan na Makabayan Black. pamahalaan. Ganyan din naman ang gustong mangyari ng palasyo, ang Ay, nako. patuldukan, ang korupsyon. Pero Matuldo ka na korupsyon, paalisin mo na si Bangag. kahit pareho ng layunin, imposible raw na maging close sina VP Sara. Talaga, kayo ang mga kurakot eh. Kayo nga ang nilalabanan ni Sara, tapos mag-iisip pa kayo maging close. Ano kayo At siniswerte? Palace Press Officer Yusek Claire Castro. Bakit pa tinatanong yan, si Claire Uy, Castro? excuse me, hindi ko best friend. Hindi ko best friend si Claire Castro. Oo. Kalaban namin yan si Claire Castro. Wala akong best friend na Lukaret. Walang best friend na Lukaret si VP Inday. yan mag-isip. Oo. Admitted na hindi Ano naman? Ganyan. Fitness ako. pwede maging best friends. Oh. Ano ka, siniswerte? Kasi hindi rin Shut up! Forward mga kababayan. Ayoko makinig dyan sa boses ng mga demonyang yan. Dito na lang tayo. Dito sa mga napapanot na mga kababayan, Diyos ko Lord. Mga obispomonyo, padrimonyo, madrimonyo, pare na 15 years na naging addict mga kababayan. Protect BBM ang sigaw, Diyos ko Lord. Ayaw nilang mag-resign si Bangag mga kababayan. Ano ang alternatibo? Ano ang kasunod? Ano daw ang alternatibo kung magre-resign ang presidente? Ang pagre-resign ay voluntaryo. Voluntaryong pagbibitiw sa pwesto. Huwag daw pilitin dahil voluntary yan eh. Ano ba tong mga animal na to mga kababayan? Protektor ng mga Marcos na no? Marcos Duterte resign sa Luneta, no resign Ah. or no to resign all
sa EDSA. Oh, yung sa EDSA yun mga kababayan, yung mga panot na pare, mga obispo. Mas gusto nila si Sara lang ang mag-resign. Magkaibang panawagan ang dahilan kung bakit Puro Duterte ang nasa lansangan. Puro mga ulol. Oh. At dahil sa mga issue at iskandalo at his weakest Issue at na raw ang skandalo? Pangulo, agad naman itong at dahil sa mga issue at iskandalo at his weakest na raw ang Pangulo, Ay, matagal ng week yan. naman itong tinabla ng palasyo. Natural. May aso dyan, mga kababayan, taga-kagat At his strongest, marami na ang napanagot, marami na ang kinasuhan. Unti-unti na daw na ibabalik ang pera ng taong bayan. Unti-unti binabalik. Ay nako, nasaan? Ang unang-unang ang dapat magbalik mga kababayan, yan sila Bangag mga kababayan. Yung ninakaw ng kanyang tatay, hindi pa nga na ibabalik. Tapos dumagdag pa ng isa pang pagnanakaw ngayon. Mapapagod pero hindi titigil. Yan ang pangako ng mga kababayan nating patuloy na Susuk? Hindi susuko, pero susuka. nagpapa sa kalye para sa protesta kontra korupsyon. Pero bakit malayo ang ibinaba ng bilang ng mga dumalo sa EDSA kahapon? Dahil pinangunahan ng mga bangag mga kababayan, hinayjack ng mga bangag, kampon ng mga bangag, dilawan, pulahan, nakakahiya mga kababayan, parang rally of the Ang hypocrites. tinatawag na protest fatigue nga ba ang dahilan? Ano ang kinabukasan ng panawagan para sa katarungan? Narito ang report. Anong report ninyo? Nakakatawa si Dilema mga kababayan, no? Sigaw. Kulong na yan! Mga kurakot babulunan ng kanyang sariling laway mga kababayan si Dilema. Nasamid. Napaubo mga kababayan. Junel, ganyan. Habang nagsisigaw ng ikulong na yan mga kurakot. Malamang sa malamang, bumalik sa kanya mga kababayan ang kanyang pinagsisigaw. Ito ang mga sigaw na tila walang katapusan. Yung kay Dilima mga kababayan, that is a form of corruption ha. Yung napupunta-punta siya sa mga mga kababayan doon sa Bilibid. At ang akusasyon sa kanya, nangulimbat siya mga kababayan, ngulekta ng pera doon. Remember, naabsuerte si Dilima mga kababayan for technicalities. Hindi siya napatunayang inosente ha. That's why, walang moral ascendancy itong si Saba mga kababayan na magsigaw-sigaw, ikulong na yan mga kurakot. In the first place, siya nga ang unang nakulong. Kung hindi pa naging ngiwi-ngiwi ang presidente ngayon mga kababayan, hindi yan makakalabas. Pero makakaya pa bang ituloy ang laban kung pagod na ang mamamayan? Sa trillion peso march kahapon sa EDSA People Power Monument. Yan, eto mga kababayan, ito ang purpose ng mga bangag. Gumawa-gawa sila ng bogus sa mga rally na kanila lang din mga kababayan na hindi makasigaw na Marcos resign para pagurin ang mga tao sa sa rally. Sabihin ng tao, nakakainis na mag-rally, wala rin mangyayari. Yan ang kanilang purpose. Exactly purpose ng bangag. Kasabay ng Bonifacio Day, kapansin-pansin ang pagbaba ng bilang ng mga dumalo para sumuporta sa protesta. Bogus kasi. Beses na pag-organisa Mga hipokrito. ng mga youth leaders, civil society group, Stop corruption hanggang kay Zaldico lang mga kababayan. Hanggang doon lang kay Zaldico ang kanilang panawagan. Nadamay pa si Sara. samahan ng manggagawa at simbahang katolika para matrimonyo ng pamahalaan hinggil sa talamak na korupsyon at tapusin na sa wakas ang Ay, mga kawawa. political dynasty. Matapos ang expose sa ghost project ng DPWH, si Corina. mga mambabatas, hanggang kailan pa ka Corina ha. Pilipino, magpasakali ng ganito. Sige, baka niya sa pilipit niya yan sa liig mo, Corina. Sa datos ng PNP, pumalo lang ng mahigit 5,000 umano. Ay, nako, kawawa, 5,000. Ang crowd estimate sa rally. Kalahatin yan, bayaran pa. Sa EDSA. Kumpara noong September 21, na pumalo sa mahigit 70,000 na tao. Sa Luneta, sa Maynila rin, hindi rin gaanong binaha ng mga protesters. Tinatayang nasa 3,000 na mga kabataan lang ang dumating. Malayo sa bilang So, 8,000 lang.
Oh, ay Diyos ko. Setyembre 21 na umabot sa mahigit 50,000. Maliit na grupo lang din ang nagmarcha papuntang Mendiola. Umabot lang din sa mahigit kumulang. Tapos pinagtawanan pa nila mga kababayan si yung INC. Tapos sila hindi man lang makaabot ng 1,000. What a shame, what a shame. 3,000 ang doon ay nakibaka. Nakibaka. Anong sabi ni Bangag? Wala daw sacred cow. Tapos siya pala ang baka, mga kababayan. Ang hotspot sa mga protesters ang lugar na ito dahil sa naging magulong dispersal ng pulisya nung nakaraang anibersaryo ng martial law. Sa kabuuan, ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, walang major incidents na naganap sa anti-corruption movement kahapon. Ang mas maliit na turnout kahapon ay hudyat nga ba ng tinatawag na protest fatigue. Yan mga kababayan, hinayjack ng mga bangag ang rally. Reverse psychology yan eh. Sige, mag-create tayo ng sarili nating rally na atin na. Hindi mga kababayan, hindi sisigaw ng magre-resign ako para pagurin natin ang mga tao at maumay sila sa pagrarally. Criminal minds. O yung pagkapagod ng mga nagrarally para may mapala sa ipinaglalaban. Mapapagod pero hinding-hindi susuko. Yan ang paglilinaw ng mga susuko pero hindi susuka. Hindi sila titigil hanggang may maipakulong na mga magnanakaw ng kabangbayan. Sapswelang nangyayari. Parang nagkakaroon ng kunwari, rin napapanagot. Pero sa totoo lang, yung mga dapat managot, hanggang ngayon, hindi pa nananagot. Si Marcos lang, mga kababayan, ang unahin dyan. Tapos ihat ng mga kababayan, sarsuela ngayon, pag mapanagot si Marcos. Lahat ng grupong lumalaban sa korupsyon, magkaisa tayo, magsama-sama tayo ng panawagan. Napapagod talaga, pero kailangan na natin ito, di ba? Parang this is for us. Lahat ng tao kailangan sumama na sa ganitong pagpuputesta. Kasi wala mangyayari, ito ay demokrasya. Kailangan tayo sama-sama. Ang mga magkakaibigang seniors na ito ay tuloy pa rin daw ang laban. Wala daw ayawan sa rally hanggang walang nananagot at walang nakukulong. Ay, sige, dyan na lang kayo mamatay. Wag naman sana. Wala pang mapapanagot dyan hanggat si Marcos. Si Congressman Laila de Lima. Nasamid pa si Saba, mga kababayan. Akala mo nakalunok ng isang buong Saba. Transparency at accountability sa gobyerno. Nasalita ang Saba. All this year, ay nako, eto mga hipokrito. Culture of impunity. Hudas ka. Dapat nasa ka pa ngayon Zelda. Only doon sa naging impunity sa mga killers, kundi impunity ng mga pagpirakot ng korupsyon. Isa ka na Saba. So ito, boses ito ng taong bayan. Taong bayan. Ito sila mga kababayan, no? Mahilig umangkin na sila daw ang taong bayan. Diyos ko. Mga salot kayo, dilema, sa totoo lang. Kayo ang nagpapagulo sa Pilipinas. Cardinal Pablo David naman, na kinikilalang matapang ang mga pananaw sa politika, tinabla ang panawagang resign all. Ayaw nilang mag-resign si Marcos. Keep Marcos alive. Hindi. Keep Marcos free. Keep him as president. Yan ang gusto nila mga kababayan. Dahil, kung si Marcos mga kababayan ang magre-resign, wala na. Si VP Sara na ang presidente. Huwag daw magbubulag-bulagan sa talamak na nakawan. Nakakatawa din mga kababayan, ang mga placards sa mga pademonyong ito mga kababayan. Ibalik nyo ang tax namin. As if mga kababayan nagbabayad ng buwis ang simbahan. For your information, tax-free ang simbahan. Wala nga kayo binabayad na buwis. Mga patrimonyo. At korupsyon sa bansa. Dapat din daw magkaisa ang Pilipino sa gawa. Magkaisa? Tayo nga ang sumisira. Unahin mo muna yung pag-isahin ang simbahan sa pamamagitan ng Wag kayo makialam sa politika. Eto mga kababayan na to. Pati tayo ng dyan, mga patrimonyo mga kababayan, simbahang katolika. Nawala na tayo mga kababayan ng gana. Dahil mga kababayan, dito sa mga, kagaya nitong mga nakikialam itong mga jablo mga kababayan, obispo. Ewan lang natin anong flavor nito mga kababayan. Flavor ba ng NFA rice? Mukha. At isigaw ang pagkakaisa. Hindi pwedeng magturo lang tayo na accusing fingers. Parang lahat tayo naging enablers. So, kailangan pagkaisahan natin yung moral and spiritual
Unahin mo muna ang kaluluwa mo, ungas. Ito mga kababayan, na mauuna pa ito. Mauuna pa ito sa mga dagat-dagatang apoy sa pinagagawa nito ngayon. Set para we can start anew. Iba-iba man ang estado sa buhay, tila iisa ang ipinaglalaban. Ito, nakakasira mga kababayan, no? Hindi naman lahat, ha? Hindi lahat, pero ito talaga pumupronta mga kababayan ng mga jablo. Tigilan na ang katiwalian. Maraming mga hipokrito. Tapos mga kababayan, tumatanggap ng mga donasyon galing sa mga politiko. Mali-malita rin siguro. Tatanggapin daw. O, di ba? Yung CBCP mga kababayan, tinanong sila, may narinig tayo doon mga kababayan na interview na, what if galing sa kurakot yung pera nila? Tatanggapin pa rin daw mga kababayan, ha? Oh, ay nako mga hypocrites. Hypocrisy of this world. Maniwala na ang lumabas na dalawang magkapatong na malaking bahaghari o rainbow. Sige, mag-interpret kayo dyan kung ano-ano. Nananatili sa ibabaw ng mga kilos protesta kahapon ay sumisimbolo ng pag-asa at pagkakaisa. Guni-guni ninyo. Guni-guni. Bukod sa sinasabing protest fatigue, may iba pang posibleng dahilan kung bakit kakaunti ang lumabas. Hoy, Corina, sasabihin na namin, hinayjack ng mga bangag, ng mga kakaliwa, ng mga pula, yung rallying iyan. Hinayjack nila. Magkaiba raw kasi ang layunin ng protesta sa Luneta at ng rally sa EDSA. Yan ang agenda report naman ni Hannah T. Hindi inasahan ang mababang turnout ng mga dumalo sa ikalawang trillion peso march kahapon. Tapos ang mga nangula pa, yung mga kababayan, Aquino na parang si Pidudido. Diyos ko Lord. Para kasi sa September 21 rally sa People Power Monument na umabot sa higit kumulang 70,000 attendees ayon sa organizers nito. Ang INC, milyon. Maya naman kayo. Nasa 5,000 lang ang peak number of attendees kahapon ayon sa mga otoridad. Paliwanag ng political analyst na si puro mga dilaw tila confused ang mga tao. Hindi kami confused. Alam namin ang mga kulay dyan. Mga hipokrito yan. Dahil nagiging divide. Malinaw sa amin. Daw ang mga progresibong grupo ngayon. Hindi makasigaw ng Marcos. Walang organization. Naku-confuse sila. Anong walang organization? Yung mga taong talaga totoong taong bayan. Dahil ito mga nagpapanggap mga kababayan na hindi mga taong bayan. Taong bayad yan. Magkanong bayad? Kung saan sila ngayon pupunta? Pupunta ba sila dito sa People Power Monument or pupunta sila doon sa Luneta? Will they be hindi yan ang sagot. Asking for BBM's resignation? Pero, yan. Bakit hindi kayo makasigaw? Kung makasigaw man sila mga kababayan ng BBM resign, gusto niya kasali si Sara. So I guess confusion siniswerte kung saan sila pupunta ngayon. Kaya mas konti Sa Luneta. Kung isa lang ang panawagan niyan mga kababayan, Marcos resign, malamang marami pang pupunta dyan. Mas ipinanawag. I-try ninyo Marcos resign. Sasali kami. Wagang bumaba sa pwesto ang lahat ng mga opisyal, kabilang dito sina PBBM at VP Sara. Gusto rin nilang ipanukala ang People's Transition Council, ang konsehong magluluklok sa... Eto mga kababayan, ano na namang mga kabulukan yan? Mahilig talaga ito sila mag-imbento mga kababayan na outside of the Constitution. Mas pipiliin pa nilang gumawa ng people's, ay Diyos ko Lord. Para kayo mga diktador niyan, para lang mapilit na hindi si Sara ang papalit. Nakakatawa. Ano kayo mga sinuswerteng tanga? Mula sa hanay ng mga mamamayan o marginalized sectors. Tapos sila lang din yan. Gusto nila bumuo ng mga kababayan, bagong grupo na siya ang magde-determine kung sino ang iuupo dyan. Tapos sila lang din. Hindi kasi sila manalo-nalo sa eleksyon. Noy, Diyos ko Lord. Ang kakapal ng mga pagmumukha ninyo. Ibig sabihin, wala raw trapo o elite dynasties ang... Kayo ang numero unong mga hipokrito. Nasa reformang ito. Dito na rin magwawakas ang political dynasties na siya raw ugat ng korupsyon sa gobyerno. Iba naman ang panawagan sa People Power Monument. Bagamat gusto rin nilang wakasan na ang political dynasties at ipakulong ang lahat ng mga kurap, inayawan naman ni Cardinal Pablo Virgilio David ang resign all na wala nga sila mga kababayan, pati si BBM ayaw mag-resign. Kaya hindi raw siya dumalo roon. Ay nako. Paano na kami? Lalo na kung pag-resignin nila si Sara mga kababayan, si Bangag, si BBM. Paano na?
Si Sara ang papalit. Anti-Duterte to the bones itong unggoy na ito mga kababayan eh. Ano ang alternatibo? Ano ang kasunod? Isa lang naman dapat pag-resignin nga. Si Bangag. Yan lang. Ang pag-resign ay voluntaryo. Voluntaryong pagbibitiw sa pwesto. I love BBM, no? Junta. Kahit pangakuan pa kaming mga obispo. Ay, obispo mo nyo. Kayong mga obispo mo nyo. Isa kayo sa mga nagpapagulo. Sa totoo lang, Mon. Obispo Mons. Pwesto sa gobyerno. Dahil malinaw sa amin, hindi namin linya ang politika at pamumugobyerno. Hindi kami kailanman magpapatukso na maging mga Taliban. Taliban. Malala pa kayo sa Taliban. Ang amin ay moral and spiritual leadership lang. Para ito mga Pariseo, mga kababayan, na nagpa-bitay kay Kristo. Una na ring naimbitahan si David na maging bahagi mga Hudyo Council bilang kapalit sa Marcos Jr. administration at umugong na rin ang military junta nitong mga nakaraang linggo. Pero sabi ni David, ayaw na raw ng uniform personnel na maulit ang nangyaring dahas sa kasaysayan ng bansa. Tapos kasi mga kababayan, ang military junta na gusto nila, sige bo, ay nako, anong mga kabulukan kasi mga kababayan itong mga, kung ano-ano na lang ang mga iniimbento mga kababayan ng mga senaryo nilang gusto. Para lang ipilit ang kanilang gusto mga kababayan. Sino kaya pambato ninyo? Eto na lang. Mag-suggest na lang kayo ng pambato mga ungas. Wala din sila pambato mga kababayan in the first place. Kaya idadaan nila sa ganito mga kababayan na extra constitutional. Binweltahan agad ng isa sa mga nanguna sa Luneta Rally ang mga naging pahayag ng kardinal. Ayon sa Partido Lakas ng Masa, malawang paniwalag ni Cardinal David at hindi nito natumbok ang ugat ng korupsyon sa bansa. Ang panawagang resign all daw at pagtatayo ng People's Transition Council ay demokratikong hakbang laban sa dynasties at hindi daan sa kudeta. Ang tanong namin, constitutional ba yan? Gawin nyo naman batas muna yan para maging legal. Dagdag ng grupo, kaya sila nasa Luneta ay dahil direkta raw nilang tinutukoy ang pananagutan ni na PBBM at VP Sara. Tingnan nyo. Isasali nila si Sara mga kababayan. Pilit nilang isasali. Sa umano'y bilyong-bilyong pantalaya. Paano naging kasali si Sara sa flood control? Kumpara naman sa rally ng Iglesia ni Cristo nitong nakaraang buwan lang na pumalo. Gamunggo lang itong ngayon mga kababayan. Wala sa kalingkingan sa INC. Sa lagpas kalahating milyon ang attendees. Bumuhos ang suporta ng INC. Aabot yun ng milyon? 2 days yun mga kababayan. Abot yun ng milyon. Hinati nila Si member sa Luneta para ipanawagang mas maging transparent ang gobyerno sa flood control scandal investigation. Wala rin silang hiniling na bumaba sa pwesto, pero dapat may mga... Pero binulgar nila mga kababayan kung gaano kabulok si Marcos. Yun na lang. Narinig nyo naman ang mga speeches ng INC mga kababayan. Binulgar nila kung gaano nakahudas ang mga ngayon mga kababayan nangyayari under the Marcos administration. At inimbita nila si Guanzon, si mga kababayan, si Amy na sinabing bangag si BBM. Managot at makulong. Hindi overnight ang laban sa korupsyon ayon kay David. Ito mga tindig Pilipinas. Panawagan para sa transparency at accountability ng lahat ng mga pagkilos kontra korupsyon. Tila iisa rin ang... Hubarin ninyo inyong mga sutana, mga padrimonyo, mga seminarista. Kinakaladkad nyo ang buong simbahan. Nararamdaman ng mga Pilipino ngayon. Ang pagod sa sistema ng nakasutana pa mga kababayan. Kulang na lang magdala ng insenso. Sigurado tayo mga kababayan kung basbasan ito ng holy water. Uusok yan mga kababayan. Uusok yan. Kaya pala may bumbero, no? Pero ang bumbero doon mga kababayan dahil baka biglang umulan at binless mga kababayan ng Panginoon ang ulan. Masusunog ang mga impaktong ito. Lalong-lalo na yung pasigaw-sigaw dyan na 15 years na naging addict mga kababayan. Bago naging pari. At kawalang hustisya na nilikha ng mga nasa kapangyarihan. Para sa agenda, Hannah T. Bilyonaryo News Channel. Makakausap natin ngayon si ML Party List Representative Laila De Lima. Ang saba! Maganda. Bakit itong mga media mga kababayan, laging itong mga jablo ang mga ini-interview? Gabi po sa inyo, Congresswoman De Lima.
Good evening, magandang gabi Corina, saka sa mga nanonood sa Oy, walang maganda sa gabi. Lalong-lalo na't andyan ka na sa ba. Opo, kayo po ba nasamid ka no? Sa kakasigaw mga kababayan, na ikulong na yan, makurakot na samid mga kababayan, parang nabulunan ng isang buong saba sa ngala-ngala. Sabi ninyo na tulad ng September 21 ay talagang bumaba yung attendees o participants dito po sa nangyari kahapon na kilos. Inumay nila ang tao mga kababayan, inumay nila. Ay, mga Marcos, galawang bangag din ito. September 21, pero sa tingin naman namin, pareho rin naman na powerful yung naging... Hoy, saba. Eto na lang. Kaya mo bang manawagan na mag-resign si BBM? Isigaw mo daw. Kung wala ka talagang sa kanya ha, utang na loob kung bakit ka nakalabas, saba. Wala tayong narinig ba kababayan na gusto niya pag-resignin si BBM? Specifically talaga na BBM resign o wala? Na nandun na dinagsa pa rin na mga tao. Dinagsa na mga langaw. Grupo, at yung panawagan, yung mga messages, ay still the same, very powerful pa rin po. So it's not really in the number, kundi yung pinaka-message ng okasyon. May mga nagsasabi po, ay mahalaga. Yes, ma'am. May mga nagsasabi po na baka nataon po kasi na it is the finals exam week. Palusot. Bakit? Akala nyo mga walang utak yung mga estudyante? Hindi nila natitiktikan ang mga nyo dyan, mga intention ninyo? No! Lahat na lang ng mga palusot mga kababayan sasabihin nila para lang ma-justify na kaunti lang ang dumalo. Of most colleges and universities. Kasama rin kaya yun sa dahilan? Yes. Umuo din mga kababayan. Ay nako. Kayo lang ang naiintindihan dyan. Mga mga ungas. Pero as I said, mas marami man o hindi, ang importante pa rin ay malinaw yung naging mensahe, powerful yung naging mensahe, nagkakaisa pa rin. Anong mensahe nyo? Nandoon, nagkakaisa yung yung mga panahon. Walang kwenta ang mensahe nyo kung hindi kayo mananawagan ng bangag resign. So, yung reaksyon naman po ninyo doon sa pag-aanalisa ng iba na parang medyo nalilito sa mensahe ang tao na hindi na nila alam kung saan sila kikiling, kung ano ba yung mensahe sa Luneta, ano yung mensahe sa EDSA. Walang nalilito. Hindi kami nalilito. Actually, yung commonality talaga, Corina, is that both yung crowd sa PPM, sa EDSA, tsaka yung sa Luneta, ay yung panawagan ng pananagutan. Yung lahat na dapat Bakit hindi mo pinanawagan na mag-resign si Bangag? Yan na lang saba. Managot, base sa ebidensya, dapat managot. Sino man siya, sino man sila. Hindi mo nga mapangalanan saba. Sino man siya. Ay nako, hindi mabanggit mga kababayan ang pangalan ni Ngagba. Diyos ko Lord. So paano pa mananagot yan saba? Hindi mo nga mapangalanan. Mataas man o hindi. Mataas. Pinakamataas na nga. Basta matumbok ng ebidensya, kailangan managot. Yun ang common na... Yung ebidensya mga kababayan, andun na sa andun na sa JAA. Doon. Yung parang naging difference lang talaga is that, kasi nga, yung panawagan sa mga conveners, yung mga nandun sa Luneta is that meron silang proposal yung tungkol sa creation or establishment ng so-called People's Transition Council. Dahil gusto nila pati si Inday. Yun naman ang hindi sinasang-ayunan ng mga yung pagdemonyo nandoon sa... Dahil ayaw nila, itong dilema mga kababayan na grupo, ayaw nilang mag-resign si BBM. Doon naman sa kabila mga kababayan, gusto nilang mag-resign si BBM pero dapat kasali si Sara. Ay nako, mga angas. EDSA, na lininaw naman po yan ni Cardinal Ambo David. Ay, yan mga kababayan, isa pa yan. Sagad sa buto ang pagka-antay Duterte. Kailangan muna sa ngayon ay sundin yung lahat ng mga nasa konstitusyon, yung within. Ano man yung mga steps ngayon, ano man yung... Impeach BBM na lang. Yan na lang sigaw. Bakit hindi nyo masigaw yan? Mga solusyon, siguraduhin dapat na ito ay within the constitutional framework. Kasi meron naman tayong mga proseso. At for now ay nasusunod naman yung mga proseso na yan dahil nga merong investigasyon. Investigasyon? Ay nako.
Ano masasabi niyo dito mga kababayan sa mga lukuhan na naman na naririnig natin dito sa ating bayan? Ano masasabi niyo dito? Post your comments below.